Hi guys, nandito na naman po tayo sa ating inabangang teleserye Ang Ating Kapatid. At dahil pumunta si Chris doon sa ospital kung saan inamin niya na siya ang ama ni Tyrone. At sobrang natuwa naman itong si Tyrone, pati na din itong si Rosel dahil alam na ng anak niya yung katotohanan. At syempre, dahil sa matagal nang tinatago ni Rosel ang lahat, kung kaya't medyo nakonsensya din ito noon, pero ngayon magana sa kalooban niya na nalaman na ni Tyrone ang katotohanan. Ito naman si Bia, tinawagan ng kanyang kasabwat at papunta nito sa isla kung saan doon ito magtatago at baka hindi naman daw siya isusuplong ng kung sino ang makakita sa kanya dahil sinabi ni Bia na kalat na daw yung skits ng mukha nito sa kahit saan. At sa hospital naman kung saan sobrang emotional itong si Tyrone at kisyo kaya pala parang ayaw ni Rosel, unang nanay nito, na mapalapit ito sa kay Chris dahil ama pala nito si Chris. At tinatanong ni Tyrone kung si Belle ba daw ay kapatid niya dahil anak ito ni Chris, pero sinabi agad ni Rosel na ampun lang daw itong si Belle, kung kaya parang natamimi itong si Chris at medyo na konsensya dahil ang katotohanan ay talagang kapatid ni Tyrone itong si Belle at ninakaw lang nila Malo at Chris doon sa kay Rosel nung time na nanganak ito. Ito naman si Tyrone, tinanong niya sa kanyang tatay kung pwede na ba siyang ipakilala sa pamilya nito, pero nagsalita itong sa Sinta na hindi siya papayag dahil alam niyang masama ugali ng asawa ni Chris na si Via. At ayun na nga, talagang sobrang saya nito ni Chris at nasabi niya kay Tyrone na pwede niya nang mabisita ang kanyang anak at makabanding ito kahit anong oras, kung kaya't ayan, natawa din itong si Rosel at syempre nagsisi din sa mga ginawa ng pagtatago kung sino ba talaga yung tatay ni Tyrone. At nagpasalamat si Tyrone dahil buo na yung kanyang pamilya. At nasabi din ni Rosel na kung buhay lang daw yung kanyang anak na kakambal ni Tyrone, sobrang saya nila at kompleto na yung pamilya nila. Kung kaya yun, parang nakonsensya itong si Chris na may mga tinatago din itong lihim. Itong si Chris nagkwento sa kanyang kaibigan na doktor at nasabi niya lahat na nakonsensya siya dahil sa mga tinatago niyang lihim, pero sinabi ng doktor na hindi nila dapat malaman dahil kung mangyayaring malaman ng lahat, baka makukulong daw sila sa panluloko nila, kasama na din itong si Malo. At ito naman si Jacinta, nag-decide na kuhaan ng bodyguard itong si Tyrone dahil ayaw niya mapahamak ito, pero sinabi naman ni Tyrone na hindi niya na kailangan dahil nandyan naman daw yung tatay Chris niya para protektahan siya. At ayun, napagdesisyon na nilang lahat na sila lang nakakala muna ng katotohanan at hindi nila sasabihin kung kanino na si Chris ang tatay ni Tyrone. At si Belle naman, binisita itong si Tyrone dahil sobrang worried ito, pero nung nakita niya ito, sobrang saya niya dahil ayun, sa wakas okay na itong si Tyrone at naikwento niya nung time daw na nangyari yun kay Tyrone, parang may isang parte sa katawan niya na empty at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sa ganong sitwasyon, nagpipintuan ang dalawa nang biglang lumabas naman o dumating itong si Tali at nagalit ito kay Belle at inonsulto siya nito ng bonggang-bongga. Sa bahay naman nila Chris, kung saan excited itong si Chris na may mga bitbit na pinag-shopping na kung ano-ano si Tyrone. Nagpaalam ito kay Via na alis at sinabi nito na bibisita ito sa kay Tyrone, pero galit itong si Via dahil bakit daw talagang sobrang laging nagbibisita ito sa kay Tyrone at sobrang concern ito doon. Pero ayun, walang nagawa si Bia dahil sinabi ni Chris na hindi na siya makikinig kay Bia na kung ano pa yung sasabihin nito o gugustuhin man ni Chris, gagawin niya yung kung ano yung gusto niya dahil wala nang magagawa itong si Bia. Ayun, pagdating ni Chris doon sa bahay nila Rosel, gumawa sila ni Tyrone ng charm kung saan sabi ni Rosel sobrang ganda daw, pero sinabi ni Chris na mas maganda daw yung niregalo niya dati kay Rosel, pero yun, nasabi ni Rosel na matagal na daw yung na panahon kung kaya't kailangan ng kalimutan yun, kung kaya't nag-selfie na lang silang tatlo at sobrang saya nila na nagkwentuhan, pero lingid sa kalaman nila ay nandun si Via.
nakamasid sa kanila at nasabi sa isip na bakit sobrang saya nila, parang sila pa yung buong pamilya, pero samantalang sila, Bia, ay parang hindi. At nagingit-ngit na naman sa galit itong si Bia, kung kaya't ayun, may binabalak na namang masama. Ito naman si Milenia, kinausap niya si Malo at pinagbantaan niya ito dahil ayaw niyang sabihin ni Malo sa kay Belle ang katotohanan, dahil siya lang daw ang may karapatang magsabi sa kanila sa tamang panahon, kung kaya't natakot itong si Malo at doon niya nalaman na si Milenia din pala ang nagpabugbog sa kanyang partner. Ito naman si Bia, sinugod si Rosel. Kasi kunwari nagtanong ito sa presyo ng bulaklak na pangpatay at dapat kulay pula daw yung ilalagay, kung kaya yun nasabi ni Rosel na hindi bagay, at nasabi naman ni Bia na bagay daw yun sa mga kung ano-anong mga sinasabi na nakaka-insulto, kung kaya yun parang pinatamaan niya si Rosel, kung kaya umabot sa point na tinutukan niya ito ng kutsilyo. At naka-live, kung kaya kinakita mismo ng lahat ang ginawa ni Bia sa kay Rosel. Galit na galit itong si Jacinta at tumanda lang daw itong si Bia dahil gaganti ito sa kanya at may gagawin din ito. At ayun na guys, abangan nyo na lang ang mga susunod ng kamalata. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you and bye!